Hindi umano makaaapekto si Vice President Sara Duterte sa operasyon ng kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ compound ng puganteng religious leader na si Apollo Quiboloy. Ito ang tiniyak ng pulisya matapos na dumalo ang bise sa anibersaryo ng KOJC nitong nakaraang linggo. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Tiniyak ng Philippine National Police na hindi makakapekto ang presensya ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagdalo sa KOJC anniversary noong linggo ng gabi sa kanyang pangkalahatang operasyon laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ibinunyag ni PRO11 spokesperson Major Catherine de la Rey na magpapatuloy ang kanilang paghahanap kay Pastor Quiboloy batay sa intelligence report na kanilang natanggap na nagpapatunay na nasa loob ng KOJC compound ang nasabing pastor. Nilinaw din ni Major de la Rey na sa pangkalahatan ay mapayapa ang buong rehiyon ng Davao, lalo na sa Davao City, sa kabila ng patuloy na paghahanap ng kapulisan kay Pastor Quiboloy. Samantala, kahapon ng umaga, nagkaroon ng panandali ang tensyon matapos sinarado ng KOJC members ang isa sa mga gate ng KOJC compound na ang Emerald Gate. Kaya pinilit ng kapulisan na pasukin ang main gate kung saan nakaharang mga KOJC misyonero. Ngunit nagbanta si PRO11 Director Brigadier General Nicolas Torre III na sisirain at arestuhin ang sinumang membro ng KOJC na magtangkang humarang sa mga pulis. Walang nagawa ang mga misyonero ng KOJC at binuksan na lang nila ang gate. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaabot naman sa 277 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat ng otoridad dito sa lalawigan ng Norte Samar. Ayon sa report ng PDEA, sa Region 8, 37 kilos ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat. Nasabat naman ito ng joint operation ng RPHO Northern Samar Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit kasama ang PNP Maritime Law, kasama nito sa operasyon ng PDEA Northern Samar Provincial Office at Northern Samar Seaport. Nasabat ang nasabing illegal na droga sa Barangay Hubasan, Ali, Northern Samar at nakabalot ito sa isang Chinese tea box. Ang suspect na siyang sangkot sa pagkakakumpiska ng nasabing illegal na droga, nakilala sa kanyang pangalan na si Ruel, ngunit nakatakas ito. Gayunpaman, sinampan ito ng kaso sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165 o illegal na droga. Matatandaan, sunod-sunod ang pagkakakumpiska ng otoridad ng milyon na halaga ng illegal na droga sa Port ng Alin na sinasabing mula ito sa Luzon. Tinutugis na ng mga pulis ang tumakas na suspect. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Pangasinan, negosyante patay sa pamamaril ng riding in tandem sa Urdaneta City. Malalimang investigasyon ngayon ang ginagawa ng Urdaneta City PNP hinggil sa pagkapaslang sa isang negosyante sa syudad. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, alas 6:15 kagabi, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima na kinilalang si Feliciano Sanchez Manaloto Jr., 48 anyos, negosyante residente ng Barangay Poblacion, na habang binabagtas ang Provincial Highway sa Calle Garcia, Barangay Poblacion, binuntutan ito ng isang motorsiklo lula ng dalawang kalalakihan at malapitan itong pinagbabaril na tinamaan sa ulo at iba pang bahagi ng katawan na agad nadala ng Emergency Medical Service Ambulance sa paggamutan kung saan idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. 4 na basyo mula sa caliber 45 na barilang natagpo ng Soko Team sa lugar at tinaalam pa kung ano ang motibo ng pagpaslang sa biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH34, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.